Last ahon ko na for day 2. Day 4, cloud 9 pa lang. Pagod na tayo mga kaibigan. Pero tuloy tayo. Day 4 pa din, 847 elevation tayo, 56 kilometers. Day 5 ng ating ensayo. Dito lang tayo sa UP, pampakalma ng mga muscle. Zone 2. Day 7, dito tayo sa Big C. Day 7 ng ating ahon day. Day 9, mga ka 1,000 meters din tayo. Last na ahon ko na to sa Blue Mountain. Day 10 ang ensayo natin. Nag-hit training sana ako kasi walang hit eh. Walang araw. Pero tuloy tayo sa ensayo. Elevation gain na lang. Day 12. Ayan sa UP. Day 13. Nandito po tayo sa Cloud 9. Gawa tayo ng heat training. Sama nyo sa ensayo nyo yung heat training para ma-acclimatize yung katawan nyo sa init. Bad trip. Biglang umambon mga kaibigan. Mag-dixie ulit sana kami ngayon eh. Day 14. Day 16 ng ating ahon day. Last week naka 280 kilometers tayo, tapos 4,000 elevation gain. So proceed tayo sa week number 3. Day 17, dito tayo sa Teresa. 5:19 AM. Ahunin natin to. Day 18. Sa ika-third day talaga bumibigay yung legs ko mga kaibigan. Ginapang ko lang. Makakit lang natin sa Cabrera. Day 19, easy spin sa UP. Day 20 mga kaibigan, tayo po inabag ito sa cloud naman. Kasama natin si David lang. Day 20. Last week naka 349 kilometers tayo, tsaka 5,000 elevation gain. So tingnan natin ngayong week kung makakailan tayo. Week 4. Day 25. Dito tayo sa Odax. Dito tayo sa Buso-Buso. Simulation of Odax Buso-Buso 200. So sana matapos namin ng pasok sa cut-off ko. Day 30, andito tayo sa Cabrera mga kaibigan. Hit training natin. Next week na yung Odax Cavite. Hit training. UP lang tayo. Endurance Ridelet Zone 2. Day 35. Final day ng 5 weeks training natin sa ahon. Week number 5. Survive natin ang ating training. Bed, ano masasabi mo sa training ko yung 5 linggo? Malakas na.
Ano na, climber. Kaboy, anong masasabi mo sa 5 linggong training ko na puro ahon? Grabe. Grabe yung ano. Grabe yung body transformation. Kung makikita nyo, ang payat-payat yung chan lang. 2 kilos nga lang. Masipag. Imagine mo ilan? 200 kilometers, tapos at least 3,000 meters per week. Ibang klase dedication mga sirs. Welcome back sa channel na walang intro at outro. Chan lang. Ito na yung last part ng Project Climber na kung saan try natin i-improve yung ating climbing skills. Kung napanood nyo yung last 2 episode ng Project Climber na kung saan diniscuss natin ang ating gearing ratio at weight loss, dito naman i-discuss natin ang ating training sa ahon. Kung nung last video, nililista ko yung timbang ko. Dito naman nililista ko yung activity ko for the day. Plan ko sa 5 linggong training ko is at least 3,000 meters elevation gain na merong 200 kilometers. Pero kung mapapansin nyo, dito lang yung may 3,000 elevation gain kasi nag-focus ako nito sa HIIT training para mas malapit na sa event. Mas ma-adapt ng katawan ko yung init. So, nangyari sa ibang week, meron siyang 4,000 na minimum elevation gain. So, first time ko nga din pala sa cycling career ko na hindi na ako nakabase sa mileage. Yung tinitignan ko yung mileage kung gaano kahaba yung ride. Nagbase ako sa elevation gain. First time yon. So, ito ang training ko. Bali, personal ko lang to. Wala akong ginayahan or training structure na kinopya. Ang sa isip ko lang, kung aahon ako ng aahon, siguro naman meron akong gains or mapapala sa ginagawa ko. Proceed ulit tayo dito sa listahan ko mga kaibigan. Every ride dapat hindi ako maka 500 meters below elevation gain. Kahit ilang kilometro pa yan, basta meron akong 500 meters elevation gain. So kung may mapapansin nyo, wala akong 500 below na elevation gain. Nagawa ko yung ensayo ko sa Antipolo. Madalas to. Madalas Antipolo, Sumulong, Tikling, Cabrera, Blue Mountain, Teresa. Minsan pag linggo nagbibigsi din kami para practice din sa long climb. Doon lang, paulit-ulit lang yung ahon ko. Ahon lusong, ahon lusong. Tapos minsan naglalaps din ako sa taktak. Tapos dapat sa isang araw meron akong rest day or active recovery. Itong walking na to, active recovery yan. To rest day. So meron din akong zone 2 ride sa UP. Yan, yung mga UP ride zone 2 yan para hindi naman masyadong bugbog yung puso natin kaka zone 4 tsaka zone 5. Tapos kung mapapansin nyo rin, meron ditong mga 1,000 elevation gain. Ang isip ko kasi neto is, kung hindi ko man makopya yung mga elevation gain ng mga sasalihan ko, at least may sunod-sunod ko ng 1,000, at least 1,000 elevation gain sa isang araw. So para sa akin, mahirap to mga kaibigan. Kasi itong mga 1,000 elevation gain ko, minsan nag-aano ako dito sa zone 4. So gagawin mo na naman siya kinabukasan, lalo na itong tatlong magkasunod. So zone 4, yan, magkakasunod yan. Then nag-ride ako sa UP zone 2, kinabukasan 1,000 elevation gain na naman. And ang purpose ko nung magkakasunod na itong 1,000 elevation gain, para kahit papano ka ako, masanay yung binti ko sa matataas na elevation. Yun din ang isip ko eh. Yun ang ensayo ko for the last 5 weeks.
Ang tanong, paano natin masusukat na nag-improve ako? Bumase ako sa aking heart rate since wala naman akong power meter. Yung mga pacing ko dati na 180 BPM or beats per minute, yung beats per minute is yung tibok ng puso mo kada minuto. Naipababa ko naman sa 160 plus BPM. Yung zone 4 and zone 5 pacing ko, na-stretch ko naman yung oras na kayang i-hold. Na pahaba-haba ko ng onti yung oras na kaya kong i-hold yung zone 4 and zone 5. Sa steep climb, yung matatarik na ahon, kaya na ng binti ko na wag bumigay agad. Kaya na rin i-hold yung pain para mairaos o kahit papano maitawid yung steep climb. Ang goal ko lang naman sa Project Climber is mag-improve lang talaga yung climbing skills ko. Gusto ko lang tumagal sa mga ahon. So yun ang last episode ng ating Project Climber, na kung saan try natin mag-improve ang ating climbing skills. So nag-improve nga ba? Let's find out sa Audax Cavite. Until the next vlog, Chan lang! Woo!